Ang multo ng gabi sa bahay ni Lola. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng bundok, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Iyon ang bahay ni Lola Maria, isang matandang babae na kilala sa buong baryo dahil sa kanyang kabaitan at mga kwento tungkol sa mga engkanto at maligno. Ngunit isang gabi, naglaho si Lola Maria nang walang kalaban-laban, at hindi na siya muling nakita. Matapos ang ilang taon, bumalik si Ana, ang apo ni Lola Maria, sa baryo upang ayusin ang mga gamit sa lumang bahay. Napagdesisyonan niyang manatili roon upang maipamana ang bahay sa susunod na henerasyon. Walang kaalam-alam si Ana sa mga nangyari kay Lola Maria at ang madilim na kasaysayan ng bahay. Isang gabi, habang siya'y nag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Pansin niyang tumaas ang mga balahibo sa kanyang leeg. Inisip niyang baka may pumasok na hangin mula sa bintana, kaya't hindi na siya nag-isip ng masama. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagsimula siyang marinig ang mga hindi maipaliwanag na tunog. May mga yapak sa sahig, mga tunog ng mga bagay na parang may gumagalaw. Walang tao sa paligid, kaya't nagdesisyon si Ana na maglakad patungo sa kusina upang tignan kung may anuman. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang lumang larawan ni Lola Maria na nakasabit sa dingding. Sa kabila ng dilim, para bang ang mga mata ng Lola sa larawan ay sumusunod sa kanya. Naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Bigla, narinig niyang may malalim na boses na bumanggit ng kanyang pangalan. Ana, napatalon siya sa takot. Lola Maria, tanong niya ng malakas, ngunit walang sagot. Muling narinig ang boses, ngunit ngayon, ito ay mas malakas at mas malapit. Ana, huwag mong gawin yan. Nanlungo si Ana. Hindi siya sigurado kung ang boses ay galing sa loob ng bahay o mula sa ibang lugar. Natatakot na siyang magpatuloy, ngunit nagpasya siyang magtungo sa kwarto ng kanyang lola upang hanapin ang pinagmulan ng boses. Pagbukas ng pinto, natagpuan niyang nakatayo sa harap ng salamin si Lola Maria. Ngunit may kakaibang itsura ang matanda. Ang mata ng kanyang lola ay malalaking itim, parang mga hukay na walang katapusan. Ang mga labi ng lola ni Ana ay malupit na nakangiti. Ngunit may mga sugat na nakabukas at parang may mga insekto na gumagapang sa loob. Tama na, Lola, ano ang nangyari sa'yo? Sabi ni Ana habang pilit na lumalapit sa kanya. Ngunit, bago siya makalapit, bigla na lamang nawala si Lola Maria sa harap ng salamin, at naiwan na lamang ang isang malamig na hangin na parang may naglakad papalayo. Sa takot at pagkalito, hindi na natulog si Ana sa buong gabi. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasaliksik at natuklasan niyang si Lola Maria ay hindi lamang matandang babae na may kabaitan, siya pala ay isang albularyo o manggagamot na may kasunduan sa mga espiritu ng bundok. Ayon sa isang matandang manguukit ng kahoy na nakatira sa baryo, si Lola Maria ay nagsagawa ng isang seremonya upang magpatawag ng mga kaluluwa, ngunit may isang nilalang na hindi pwedeng pakawalan. Ang multo ng kanyang lola ay nagsilbing bantay sa bahay, at ang mga nilalang na tinawag niya ay hindi na makalaya. Si Ana, sa hindi malamang dahilan, ay naging susunod na tagapag-alaga ng bahay, isang tahanan na puno ng mga kaluluwa na hindi pa nakatagpo ng kapayapaan.